Tatayo sana ako kaso may naalala ako na para sa anak ko na lang siguro kung wala mang makakapanood sa aking pagtatangka maging influencer. Para sa anak ko na lang mapanood niya, no? Isa sa pinaka kahinaan ko na maaaring isa sa dahilan ng mga opportunities na na-miss ko, mga bagay na pinalagpas ko, and even mga relationships na nawala sa akin is my lack of patience. Kunwari, dati, may organisasyon akong sasalihan pero ayoko ng matagal. Tagal kong gagawin yun. Magse-serve ka ng kung yung papagawa sa'yo. Yung pride na babanggit ko na pero pahapyawan din natin ngayon. Mayroon akong pride na ayoko nang inuutusan. Ayoko nang sinasabihan ako kung anong gagawin ko. Ayoko nang pinapipila mo ako ng putang ina dyan sa tagal na yan. Tapos sasayangin mo yung oras ko. Hindi ko rin naman makukuha yung kailangan ko. Galit na galit ako doon. Although may tama din naman ako pero because of pride and impatience, may mga bagay na kailangan mong tanggapin sa buhay Pare, pipila ka sa SSS, putang ina, talagang basura yung serbisyo nila doon. Talaga pipila ka ng maaga at mahaba. Masakit man tanggapin, ganun talaga Kung gusto mong makuha, yun dapat mong makuha. If you're going to apply a passport, talagang gagawin mo yun, pipila ka ng putang inang haba. Wala ganun talaga. Hindi ganun kaganda ang serbisyo. You have to accept that kung gusto mong makuha, yung dapat mong kunin. Bagamat hindi naman natin dapat tinatanggap yung mababang standard ng serbisyo sana sa atin, sa ibang usapan na lang yun. Kasi madalas, may mga bagay na kailangan mong pagdaanan talaga. You have to accept. Hindi mo mabago Kaya nga sabi sa Bible, di ba, Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change and the courage to change those that I can and the wisdom to know the difference. Dapat pala pinanalangin ko yun, maliit pa lang ako para yung sungay ko naputol ko ng konti. Ayoko naghihintay. Kaya lang sa buhay na ito nire-reward yung mga naghihintay. Kasi Panginoong Jesucristo, hinihintay nating bumalik dito para kapunin lahat ng mga demonyo rito Baka kasali tayo doon, baka demonyo rin tayo, hindi natin alam. Yung pagbabagong buhay, it takes time. We should also be very patient with ourselves. Nahihirapan tayo, nagkaka-anxiety ka, may mga bagay na hindi mo matanggap. You have to be patient din sa sarili mo na pag-aralan, na manalangin sa Diyos na bigyan ka ng wisdom and the strength na maghintay at baguhin yung mga dapat mong baguhin sa buhay mo. So, ganun lang yan anak ko. Sana matutunan mo yun na mas maaga kaysa sa akin for you to become a more successful individual, more grounded, more calm, mas kalmado, at mas bukas sa biyaya at pagpapala ng Diyos. If you learn how to be very patient and calm, and hindi lang basta nakatanga ka lang, may ginagawa ka. Diba? Meron kang pinagyayaman mo yung sarili mo, nagtitiwala ka sa Diyos, you're doing something para makuha mo yung hinihintay mo. You're developing yourself, pumipila ka kung kailangan pumila. Pag ganun ka, opportunities will open. Hindi mo mapapalagpas. Ako, marami akong napalagpas na even sa relationships. Na minsan may isip ko, dapat pala sinundan ko siya sa Amerika. O hindi ko na nasundan sa Canada, hindi ko na nasundan sa Japan, hindi ko na nasundan sa Dubai. Kasi I'm very impatient with pag-aasikaso ng mga papeles. So, pati pag-ibig mo, masasakripisyo mo kung ganun ka. Pati opportunity mo to earn, masasakripisyo mo kung ganun ka. So, sinuwerte lang pa rin ako at ang ending ko, yung mama mo. Nagkaroon pa kami ng anak. Nabuo ka pa, anak ko. Ganon din sa iba. Titignan mo na lang, pag lumagpas na, pabayaan mo na. Titignan mo na lang kung ano yung blessing na binibigay sa'yo ng Diyos. So, sa anak ko, be a better man talaga than me. Sineshare ko sa iyo yung mga depekto ko kasi walang mangyayari sa iyo kapag yung mga pangit sa akin, nakakuha mo pa. Kunin mo yung maganda kung meron. Anyway, God bless.